So, from an A, kita ninyo yan sila kita ninyo sa TV, kasama-kasama ko. Until one time, sinabi ko, Bong, kailan ba yun? Bong, tumakbo ko ng senador. Papanaluhin kita. Mayor, hindi mayor. Ano lang ako mayor. Ganun lang naman yan. Ganun ang umpisa niyan eh. Ayaw ko. Gusto ko pala talaga. Yung senador. Bongo is also a very honest man. Yan ang problema sa... Alam mo bakit? Do you know why talagang nape-perpetuate ang dynasty? For as long ang Pilipino hirap at walang sapat na edukasyon at ang ekonomiya niya mahirap, ang politika sa Pilipinas feudal system. Magpunta ka sa barangay ninyo sa malayo, kayo, alam mo ninyo ang prangkahan tayo. Eskwelahan, ospital, trabaho, daan. Doon yan sa incumbent. And if he's able to really dispense funding, money, or projects, he can remain relatively safe for a few years, a few terms. Ganun yan. Ganun ang politika ng Pilipinas. Feudal talaga. We are still in the feudal stage sa ating political, I would not say maturity. Ating pang-ano ngayon. So yan ang ano. Bagay kung magsuporta-suporta, PDP ang manalo, siyempre, huwag ka magtaka na karamihan ang nakatrabaho sa gobyerno nung daan ako, puro PDP ang judges, ang mga fiscal, puro PDP yung kilala ng PDP o PDP mismo. Mayroon dyan sa, ayaw ko lang ibanggit, Court of Appeals, PDP member talaga. Card bearing. Hindi lang ibig sabihin na binabakapan ng PDP yan. Yun ang laro. So, sa inyo, ewan ko, I would not want to be magbigay ng exactitude na ano. Kasi ang buhay might not be good this time, might not be the best remedy for today, but it might be good for tomorrow. Depende yan. Kung lugar mo na medyo talagang hirap, kailangan mo eskwelahan, ano man ilapit ng tao sa iyo, May politiko man tayo dito, mga PDP na elected official. Ano mang ilapit? Di ba, sir, yung eskwelahan sana kasi yung isang probinsya, isang munisipyo lang muna, provincial high. Tapos magmarami na ang munisipyo, maghingi na yung cluster, another high school dito. Yan man ang walang iba eh. There's no other way. Walang kagaya sa Amerika na may mga private, gano'n, you can borrow, pay later. May mga programa sila doon na gano'n. Ang Philippines, wala. Lahat
tubig, edukasyon, eskwela, pang happy-happy, pang Hong Kong nila, patikman mo ng Hong Kong, kasi hindi na, meron pa akong dinala noong mga barangay captain sa Hong Kong. So, sa Galleria, so, dalawang kama sa isang kwarto. Marami sila eh. Pero isang kwarto nakita ko doon. Ginising ko na lahat, magkain kami. Yung dalawang barangay captain, putlang-putla, tapos kurog pa. Sabi ko, sir, wala may tulog, wala kaming tulog. Malamig masyado. Putang inang aircon pa, hindi ko pinatay. Sir, hindi mo kami marunong magkulikot niya. Dito man sa, dito ang control sa Galleria. Dito na sa bedside. Sama mo. Hindi pala kayo ng habol. Sir, kay cover yan, sir. Wala mang kumot. Kay ilang kay cover yung bed cover, tapos kumutin mo pa yung isa, nandoon pa yung kumot sa ilalim. Hindi man marunong. So, nagtiis yung dalawa. Halos mamatay sa lamig. Kaya yung mga barangay captains ninyo, pag dinala ninyo, turuan ninyo, lalo na for example, ngayon ka lang nakabiyahe. Pagdating sa kwarto, sabihin mo, ito ha, kunin mo yung cover. Yan ang kumot. Diyan ka pumasok. Totoo yan. Kawawa naman ko rin. Totoo. Someday, some of you, in the fullness of God's time, maging milyonaryo kayo. Mayor kayo, governor, congressman. Pag magyaya kayo ng mga tao ninyo, huwag ninyo yung pinaka-basic, lalo na for the first time. Lalo na dalhin nila sa Hong Kong. Na, kung ngayon mo dalhin yan, mamatay yan. Patay talaga yan sa lamig. Hindi lang mamatay. Patay talaga yan. Kung hindi mo turuan. Ay buhay. So, yun ang divinets of politics and of life. Itong PDP, sa pangmatagalan to. But, politiko ngayon halat-halos. Pag marunong ka lang mag-diskarte, ako man, kasama na ako nag-umpisa. I was a prosecutor. Then I became mayor. Kasi hinihila na madala ka sa partido. Whatever the modus, how will it operate later on in your life? It's a balik tayo dito sa basic pinag-usapan natin is party loyalty and of course the travails of being loyal to a party. Lalo na kung nandiyan mabuti lang ngayon wala pa eh. But you are there, sa center stage ka na, sa politika ninyo, then you are now faced to
choose between projects and development of your city. Pero walay labot ang Cebu. Rama will never need President Marcos, not in 1,000 years. Hindi talaga niya kailangan. Alam mo bakit? Mas mayaman ang Cebu kaysa national money. Malaki. Hindi mo na kailangan well, of course, Davao. Hindi mo na kailangan ng, sabi mo talaga, magpaluhod-luhod ka doon. Ano? Kaya ako, sabi ko sa taga Davao, ito lang ang kaya natin. May pera tayo, pero limitado ang projects. Do not dream of big things because we cannot afford it. But, kung kunti-kunti lang dyan, paghatiin natin, but you have to explain to the people. You know, I am a PDP. I would like to remain a PDP, irrespective of who is the president. Ngayon, sabihin ninyo, matalo ako dahil malayo ako sa presidente, hindi ako makabigay sa inyo. Pasensya din. I'm ready to retire. Okay lang ako kasi ganun yung suicide mentality. Ganun lang ako. Kung hanggang dito lang ako. Kasi nasabi ko, abogado naman ako. Eh, may hanap buhay. Hindi naman ako mamatay kung hindi ako maging mayor. Diretso kasi ako eh. From fiscal to mayor to congressman to may congressman dito. Walang congressman. Pero sir, ako kasi galit ang Congress sa akin. Pero pareho man tayo member rin ng Congress. Alam mo natin, ikaw wala kang problema. Not in a million years ka rin maging topic. Pero yung sinabi ko na galit sila, mga putang ina to. Totoo naman yung sinasabi ko. Yung binibigay na anong accounting? Wala. Kami, may accounting kami, pero mag-submit ka talaga ng ano. Baski na God, listahan lang dyan, kopyahin mong listahan dyan sa tindahan, sa kanto. Basta sabihin mo wala, I certified, mahirap yan. Baski 1 milyon, tungkol sa I certify. Dapat nila baguhin yan. Hindi kasi makontento yung tao. You just cannot brush away the issue na, tama na yung I certify. Mahirap yan. Tapos galit sila sa akin. Magago kayo. Totoo naman. Naging congressman ako. Lalo na akong presidente. Kasi Marcos, in fairness, yung walang halong galit, walang halong politika. In fairness, presidente, wala akong narinig na siya. Pero yung isa, marami. Doon ako. Sabi ko, hindi ako makaano hindi ako pwede mag-atake ng babae. Pero yung corruption, malakas talaga. Malaman mo. Kasi yung mga project kumihina eh. Because nadidelay. Nadidelay kasi pag-award,
another award. Bidding award no, sa DBP. O, nanalo ka. Another bidding yan. All bidding, walang pataasaan ng presyo. Isang presyo lang yan. Kaya tatagalan. Yan ang nakikita ko na ano. Pero, hintayin na lang natin. One term lang naman. Huwag na natin awayin. Ako ayaw ko makipag-away ayaw ko huwag lang kamali talaga ng si Lagdameo, inano ko lang kunti lang. Alam mo bakit? Na nabanggit ko yung pangalan ni Lagdameo? Kasi minsan kasi magsalita si Lagdameo, anak mayaman eh. Alam mo, tayong galing sa mahirap, may sarili tayong lingwahe. We have a dialect, either Tagalog or in Visayan, or even in English. Meron tayong almost like may mga ano tayo, basta may salita tayo na tayo lang nakakaintindi. Ang mga mayaman din nakakaintindi ng ganon. Kaya si Lagdameo kasi nagsalita siya. Sana ganon naman, huwag ka na magsalita. Lalo na Bornel mo. Alam mo yung Taleko, what made Florendo, yung lolo ni Lagdameo, milyonaryo? May mga taga-Davao, alam ninyo. Noon pa yan, yung lupa ng Davao, penal, pronounce it, penal colony. 5,000 hectares yan. And that was awarded sa bidding noon. Hindi pa gobernador ang tatay ko. Ang tatay ko kasi isang Davao lang noon. One province. Wala pa yung Davao del Norte, del Sur, Oriental, Cumbal Valley. But there are about 6 or 7 local government units. Local. Nung sa panahon ng tatay ko, isa lang yan. Yung Tadeco was awarded to them. Panahon pa ni Magellan. So siguro, nung kayo mga taga-Davao, that 5,000 hectares made them billionaires 10 times over. Yung banana, yung Ninita Tadeco. Kaya kayong nasa gobyerno na nasa ano kayo, huwag kayong basta-basta na lang magsalita na ano. Kaya nung pinasuspendin ninyo yung governor ng Davao del Norte. Walang karason-rason. Kinuha lang niya yung sakyan ng kung governor ka, putang ina, kung ang sakyan ng probinsya, kunin mo, ibigay mo doon sa isang departamento, iyo yan. If you are the mayor, you own all government properties. Kung yung sakyan, sabihin niya, kunin ko yung sa treasurer, wala ka muna. Unless, of course, that is appropriated purposely for the city treasurer.
Pero kung bilihan mo lang, paggamit mo sa kanila, pwede mong i-jumble yan. Baski siya ang may-ari. Since, sa akin ko, panahon pa ni Magellan hanggang ngayon. That's 5,000 hectares. Sino may-ari? Yung Davao Pinang Colony. Hanggang ngayon. Namatay na lang si Garcia, namatay na lang si Macapagal. Kaya, bakit ka man maghanap ng away? Pero, kung ako ang tanungin mo ngayon, huwag na lang kasi masaktan yung gago makinig. Baka kaibigan pa naman kami. Yan mga hirap minsan eh. Kaibigan tayo, mag-away tayo dahil sa politika. But anyway, two apologies. One is, took me a long time to talk here. The other is, I came in late. Kasi, taga Cebu ako. Ngayon, alam kasi ng mga relatives ko na pupunta ako dito. So, sinalo nila ako. Makipagkita lang. But, along the way, nalaman ko na hindi man tayo mabubuhay lahat. Sickly, dying. I had to go there and fix things. So, tulong dito, tapos words of matatanda na rin kasi yung mga matanda na ako. Ako ata ang pinakamatanda dito. Si Bato pala ang unang kaya. Nauna mo yung buhok niya, ubos ka agad. Wala na. No more. Bato started as a second lieutenant. Mayor na ako. Ganun ako katagal na mayor. Naging general na lang siya. Nung pagka-general niya, ako yung presidente, siya yung PNP. Binitbit ko siya. Pero he started as a second lieutenant sa Davao City. All these years na election, wala ako sa naging talo. Hindi ako nakatikim ng talo. Election after election after election. So siya, second lieutenant, tama, nung nagpresidente ako, tiniming rin niya na may rango na. So he became my chief PNP. Mahusay ito si Bato. At mahusay na senador ito. He is honest. At isa pa, itong nakaupo dito. Ganon-ganon lang yan. Pagka-joke, but he's a very honest guy. He should be there for the longest time. Ruben Padilla. Bongo. Mahusay yan. Alam mo, ganito ang nangyari. 2 minutes. Isang gabi, paglabas ko sa ospital, may nabalitaan ko yung security ko na sundalo, teniente, Philippine Constabulary, namatay. Yung kayong taga Davao, Jimboy, yung may-ari ng nightclub, ang kalaro niya noon, si Bongo. Bato, ito yung nagtapo ng bula, kaya malakas masyado. Nakuruhan yung galing yung bula sa ganyan. Sila yung tatlo naglaro. Bumagsak doon yung security ko. So, sabi nila,
naman, sir, namatay si Jimboy, sir. So sabi ko, sino yung aide ko ngayon? Tapos ito si Bong, kasi magkabarkada sila. Pero ang barkada ko talaga, ang lolo ni Bong, yung printing press dyan na malaki sa Davao. Tesoro. It's the biggest in Mindanao. Printing. Mayaman to si Bong. Siya nag-offer. And that was a long time ago. Until now. So, from an aide, kita ninyo sa TV, kasama-kasama ko. Until one time, sinabi ko, Bong, kailan ba yun? Bong, tumakbo ko ng senador. Papanaluhin kita. Ay, mayor, hindi mayor. Ano lang ako mayor. Ganun lang naman yan. Ganun ang umpisa niyan eh. Ayaw ko. Gusto ko pala talaga. Yung senador. Bongo is also a very honest man. And of course, my friend, hindi ka na nag-graduate. Hindi applicable siguro yung 3-term dito sa Cebu. Huwag mo kayo pahuay-pahuay na. Wala akong narinig na ibang mayor. Wala ka mo break? Hindi ka nag-break? Mayor, nag-break ba na si Mayor Rama? Kasi siya ni Ilit. Sinong pumalit? Nung nag-break ka, sinong pumalit sa iyo? Who was the mayor? Osmeña. Tinalo mo? Amin. Talo na. Alam mo, kaibigan ko na, puro kami Cebuano eh. Pero, kung yun lang, pati ito, dito na talaga ako. Alam mo, huwag mo lang sabihin sa kanya. Pero kaibigan man kami. Ugaling Espanyol. Mahirap siya, no? Mahirap. Kasi ako, mayor, mahirapan ako. May ano siya, may superiority complex. So, kami taga Mindanao, kunwari na lang rin, kaya akala nilang putang ina bukid yung Mindanao, buang, magpunta kayo doon. Ang doorknob namin doon sa City Hall, gold.